So, good morning, Kat. Good morning. Welcome to your masterclass in marriage and family relationships. Good morning po, sir. Today is the 7th day of July, 2024. And we are actually on our session 7. Apo. So, I'm sure marami ka nang matutunan at marami ka pang, sana maalala mo lahat, ano? Yung ating Opo. mga class natin. Just a sort of review for past 2 weeks, no? Hindi tayo nakapag-session. Opo. But I hope you still remember our last session that talks about the importance of the man in the family. Yes po. Importance Yung of, yes, the importance of the husband in the marriage. yes po. Yung kanilang pagiging matibay na foundation sa marriage dahil sila ang nagpasimula ng marriage, ang lalaki, di ba? Mm. Ako din, when I started to realize that and discovered that, ay doon ko nakita na ano man ang mangyari sa marriage, yan ay pwedeng masisi or ma-blame sa lalaki. Oo. Magka hiwalay man sila mag-asawa, masira man ang marriage, masira man ang pamilya, yan ay nakasalalay sa lalaki. It is always the husband to be blamed. Bakit? The true meaning of husband, if you will recall, is from the word house bond. Opo. The one who binds the house together. Parang walis tingting na kumalat, Mm-mm. ikaw yung husband yung nagbibigkis uli para pagsamasamahin uli yung hiwa-hiwalay na walis tingting. Mm-mm. Pero the main job of the husband is actually not to allow that to happen, na maghiwa-hiwalay ang mga miyembro ng kanyang pamilya Mm-mm. na maligaw ng landas, Opo. including the wife. Mm-mm. Hindi rin siya dapat pumapayag na matukso yung wife niya sa iba or matukso siya himself sa iba. Di rin siya dapat pumapayag na yung mga anak niya maging uh, irresponsibleng citizens, maging dysfunctional individuals sa ating society. Hindi rin siya pumapayag dapat na ganun mangyari because it is his responsibility as the husband. Now, we also discussed na kapag ang male and female sa marriage ay finally naging isa, finally naging isang katawan, doon natin masasabi na ang husband and wife ay foundation na ng marriage. So pag dumaan na sila sa proseso na naging isa na sila sa kanilang mga sinasabi, sa kanilang mga ginagawa, sa kanilang mga diskarte sa buhay, sa kanilang mga plano sa buhay, goal, direksyon, kapag nag-iisa na sila sa lahat ng bagay na yan, sa lahat ng area na yan, doon natin masasabing silang dalawa na yung foundation ng marriage. Kasi if you will notice, pag tinanong mo yan, nag-survey ka halimbawa sa mga participants mo, sino ang foundation ng marriage? Konti lang ang sasagot sa'yo na ang tatay, o ang husband. Bilang na bilang sa kamay yung sasagot sa'yo ng ganyan. Bakit? Mm-mm. Kasi ang paniniwala nila, yung male and female ang foundation ng marriage. Mm-mm. Hindi nila naintindihan na meron pa yung prosesong dapat pagdaanan bago mo masabing pareho na silang pundasyon ng marriage. Oo. Kasi magkaiba ang isip ng male and female eh. May oras din na hindi kayang kontrolin ng husband yung isip ng kanyang wife kasi may sarili ding diskarte ang wife.
may sariling talino, may sariling galaw, may sariling history, may sariling background. Di ba? May individual differences sila. Correct. Diba yung pamilya Correct. na kinagisnan. Yes. Yes. Kaya nga in the last session, pinag-aralan nating mabuti na kapag si husband ay nagpakita ng magandang example, kapag si husband nagpakita ng paninindigan sa kanyang sarili, kapag si husband ay nagpakita ng paniniwala sa kanyang sarili at sa kanyang kakayahan, hindi mo kailangan pasunurin ang asawa, babae. Di ba? Kasi bibilib ka na lang eh. Bibilib ka sa husband mo, bakit ang galing-galing niya, ang husay-husay niya dumiskarte. He always makes things happen and napaka-responsable niyang ama. Kahit hindi mo utusang mag-alaga ng bata, mag-aalaga siya ng anak niya. Kahit na hindi mo utusang maghugas ng plato, maghuhugas ng plato. Pag ganyan ang husband mo, hahangaan mo na lang eh. Di ba? Mapapasunod ka na lang kahit hindi kailangan kasabihan na mag-submit ka sa husband mo. Hindi ka kailangang i-remind na ikaw ay may obligasyong mag-submit sa asawa mo, sa husband mo. Di ba? Pag yung husband ay nagpakita ng determinasyon sa kanyang goal, disiplina sa sarili, hindi nakikipagbarkada kung kani-kanino, laging may direksyon ang ginagawa, sigurado sa ginagawa, may tiwala sa kanyang sarili. Kapag lahat ng yan nakikita mo, kailangan ka pa bang sabihan na mag-submit ka sa husband mo? Hindi na, di ba? Mapapasubmit ka na lang. Mapapasubmit ka na lang kahit hindi ka pilitin, hindi ka sabihan, hindi ka i-remind because yung lahat ng ginagawa niya ay tama. Naka-anchor sa pagbigkis ng marriage at ng pamilya. Di ba? Alam mo bang ako may oras na talagang kukuha ako ng libro at babasahan ko yung mga anak ko na mga elementary student. Babasahan ko ng libro tapos pag-uusapan namin. Kagaya ng halimbawa etiquette, no? The art of relating people, yung book na binabasa namin every Sunday. Mga 30 minutes lang. 30 minutes with daddy every Sunday. Pero before mangyari yon, may assignment sila sa Bible, mga every chapter. Itong isang bata, chapter 10. Yung isa, chapter 11 babasahin. Yung isa, chapter 12. Then at the end of the day, magre-report yan isa-isa sa akin. Sabihin nila sa akin kung ano yung nabasa nila, ano yung pagkakaintindi nila sa chapter, ano nangyari. Kaya sinimulan namin yan nung pandemic. Kaya halos magugulat ka na lang sa anak kong isa, yung magi-grade 6 na. Magugulat ka, yung lahat ng teacher niya sa school, gulat na gulat sa kanya bakit alam niya yung mga bagay na hindi pa alam nung karaniwang bata ngayon. Oh, 11 years old yun. Oo, magugulat ka. Pagka nanonood kami ng TV, katabi namin siya. Tapos may cheating na nagaganap sa eksena. Oh, may cheating. Naku, maririnig mo yung anak ko, 11 years old, magsasabi na, oh, 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 that's cheating, that's bad. Sabi niya, trust is the foundation of marriage. Sabi niya gano'n. Nakakatuwa eh. Oo, nakakatuwa. Tapos yung mga kantang kinakanta niya, yung mga kantang pang 70s, 80s eh. Kaya nagugulat yung mga teacher niya, bakit niya alam yung mga song na yon, bakit baka advance. Ililipat na nga sana namin sa private kasi nga mukhang hindi na siya bagay doon sa public. Pero pinigilan ng mga teacher dahil dito niya natapusin kasi naging science based na raw yung school. So, sige, sa high school na lang natin siya ibalik sa private. Kasi napunta sila sa public nung panahon ng pandemic eh. Na hindi kami pumayag na anyway tungkol sa bakuna. So, napilitan kami ipasok sa public nung pandemic. But this time, we have to send them back sa private school para sa high school na lang para sigurado. But
what I'm saying is, kung ano ang nakikita ng bata sa tahanan, kung ano yung naririnig niya sa magulang niya. Kasi lagi nakikinig sa akin yun sa counseling. Ah, Oo, by the age of 9 or 8 years old, lagi nang nakabantay yun habang nagka-counseling ako. Gustong-gusto niya makinig. Kaya naging advance yung isip niya na parang may matanda kang kausap, no? oo Oo. nga. Kaya sino ba ang titingnan ng mga anak as model, as role Oo, models? Of course tayo, 'di ba? Hindi yan titingin sa kapitbahay. Sa loob mismo ng tahanan, ang totoo. ating ang nakikita nila mga ginagawa ng parents nila, nag-i-inspire sa kanila yan eh to also do the same. And that is also their way of learning how to make money, 'di ba? Kaya Mm. kaya nga dun sa fathers.com na na site na tinignan natin the last time, yung studies nila doon, sabi nila, children are more likely to become involved in crime and Mm. poverty. Bakit Ah, naman oo. na-involve sila sa crime and poverty? Kasi sino ba naman magtuturo sa kanila para paano gumawa ng pera? Eh di yung magulang, Mm. yung tatay talaga ang pinaka number one na magtuturo diyan kung paano gumawa ng pera. Eh paano kung wala yung tatay? Kasi dinivorce yung nanay niya, naghanap ng ibang kaligayahan. Mm. Kaya mawawala ng guide yung bata. Paano Oo. didiskarte para magkapera. So, okay? So ganyan Opo. ganyan yung ating sitwasyon ngayon. At sigurado na itong mga lawmakers natin na makakalusot na yung divorce kasi this is the first time daw na nakalusot na sa camera, sa Senado na ito tatakbo, eh kahit si BBM, open, Oo, parang 'di ba? Parang open siya na maaprubahan na yung divorce. Pero alam mo sa totoo lang, pag pinag-isipan natin na malalim, bakit ba kasi kailangan ng bansa ang isang divorce? mm. Sa tingin mo ikaw, bakit kailangan ng isang bansa ang divorce? What do you think? Oh, siguro kasi nga may husband and wife na hindi na talaga magkasundo. Kahit Mm-mm. ano pa pilit nilang ayusin yung marriage, eh wala na talaga. So kumbaga na fall out of love, wala nang respect, wala Mm-mm. nang. So bakit nagkaroon ng ganyang problema? It's either may problema si husband, it's either may problema si wife. Pero base sa pinag-aralan natin, wala namang magiging problema, wala namang magiging reklamo si wife kung si husband, yun nga, houseband, Mm. nasa kanya yung responsibility to bond the family together. Yes. Um, ah, pero kung may kung hindi niya magampanan yun, yung sabi mo nga sir na buuhin yung pamilya, then Mm. that's the time talaga na syempre maghahanap si wife ng kulang sa kanya. I mean, ihahanapin niya yun, but hindi mo nagagawa yung responsibility mo at worst, baka hanapin niya yung sa iba. So Yes. parang kumbaga kung nagagampanan lang ni husband yung responsibility niya, eh hindi na kailangan i-remind si wife yung sabi mo nga sir na Mm. maging supportive sa husband kasi everything will follow Mm. kung si husband nga is responsible to the family, not only to his wife but also to his children. Mm. Every time natuturuan ko ng mga anak ko, yung wife ko, napapatingin na lang sa akin na gumagano gano'n tapos nakangiting-ngiti eh, no? 'Di ba? Hahangaan mo na lang talaga yung mga husband na gano'n, napakahusay gumanap sa kanyang tungkulin bilang husband. Mm. And ang husband talaga ay tinalagang teacher ng wife. Teacher ng wife. Sa First Corinthians, dito sa screen, makikita mo 14:35.
And if they will learn anything, let them ask their husbands at home. Ganito ang design ng marriage talaga. Mm-mm. Ruler ang husband, ang babae, kahit na siya ay smart also, siya ay may capability to be a leader, kahit na siya ay may kakayahan din, nakagaya ng lalaki, to dominate natural resources. Mm. Siniguro ng Diyos na hindi kayo mag-aaway. Paano? By submission to the husband. Yun ang sagot Mm-mm. doon, di ba? By submission to the husband. Kasi linaw naman ang pagkakasabi niya doon sa babae nung sila ay sumuway sa Garden of Eden sa chapter 3 verse 17. Nabasa na natin yun, ano? Your husband will rule over you. So inayos niya na yung setup. Kasi before the transgression happens, God is talking to two human beings nung sila ay mga single pa. Di ba? God, Mm-mm. God blessed them and told them to be fruitful and dominate the earth and multiply. Mm-mm. Sila ay mga single pa nung panahon na sila ay binless ng Diyos. Pag sinabing blessed, naalala mo, nataglay mo ang kakayahan para ikaw ay makasurvive sa buhay. Mm-mm. Yun ang meaning ng blessed. Okay. So, nung sumuway na sa kautusan, nagbago ang setup. Dahil sumuway ka, sabi niya sa Mm. lalaki. Sabi niya sa lalaki, kakainin mo, pagpapawisan mo lahat ng kakainin mo. Bakit sinabi ng Diyos yun? Kasi nung sila ay nasa Garden of Eden, hindi nila kailangan magtrabaho. Hindi nila kailangan magtanim. Everything is provided. Di ba? Mm. Parang sa atin, pag mayroon tayong responsableng magulang, lahat ng kailangan natin ipoprovide nila. Mm. Pagkain, tuition fee, damit, gamot, etc. Hindi ka uobligahin ng magulang mo para i-provide yung needs mo. Sila yung magpo-provide Mm. kapag responsable ang magulang. Okay? Marami na kailangan ayusin ngayon na statement eh. Okay? Kasi baka pag merong nakikinig dito sa atin na hindi responsable yung magulang, tataas ang kilay eh. Ha? Ah. 'Di ba? Kailangan ayusin yung mga statement talaga. So, pag responsable magulang mo, hindi mo kailangan magtrabaho. That is the same status that they have in the Garden of Eden. Mm. Ang gagawin na lang nila eh, sabi ng Diyos sa lalaki eh, Genesis 2:15, specifically sa lalaki, sabi niya, work and protect the garden. Work. If you will recall, work in Hebrew means eregon. Mm. And which means to become. To become. Merong kautusan ang Diyos na maging ano ka balang araw. Hindi ini-required yung pagtatrabaho. Kasi nga, yung trabaho today is what we call job. Mm. Pero ang work during that time, the original meaning is vision, to become. Ano ang nakikita mo sa sarili mo balang araw? Ikaw ba ay magiging abogado? Ikaw ba ay magiging engineer, doktor? Because Mm. all these positions or professions can solve somebody's problem. Di Mm. ba? Doktor ka man, lawyer ka man, engineer ka man, or nurse ka man, or whoever, all these profession can solve somebody's problem. Yun talaga ang intensyon ng Diyos sa bawat tao sa mundo. Dapat mayroong pinakikinabangan sa'yo yung kapwa mo. Okay? Because that's the meaning of ergon, which means to become. And he told that to the man while he is giving everything that the man needs. The fruits, the animals, and everything, even yung mga precious stones, nandoon lahat. Okay? And he told that to the man before lumabas yung babae. Before lumabas yung babae. Kaya nga,
si lalaki lang yung nakakalam ng instructions eh. Given by God, not to touch the fruit of that tree. Si lalaki Mm. lang. Oh. Kasi, pinatitibay na ng Diyos sa moment na yon yung tindig or katayuan or katauhan ng male na yon sa Garden of Eden bago pa niya nilabas o ginawa yung babae mula sa katawan ng lalaki. And again, kinuha ang lalaki sa lupa, ang babae kinuha sa tadyang ng lalaki. Mm. Bakit ginawa ng Diyos yun? Pwede naman niyang gawing kunin sa lupa din yung babae, just like the man, pero hindi niya ginawa. At sa aming pag-aaral, malalim na pag-aaral, inalam ko yung reason. Mm. Simultaneous with the woman's reaction. Simultaneous with the woman's natural feelings na nararamdaman mo rin. Di Mm. ba? Mm. It's normal or natural sa mga kababaihan na kapag nag-asawa, ang pakiramdam ninyo, pag pera nyo lang. At ang pera ng husbands ay pera nyo rin. And I, and I don't blame you for that. Oo, oo. Kasi it's your natural feeling, effects yan ng pag-aasawa. Bakit? Kasi nga, kinuha ka sa katawan ng lalaki. Paano ka kinuha sa katawan ng lalaki? Kapag ang lalaki nagdesisyon mag-asawa, yan ay baby mo, husband. Yung asawang pinili mo ay galing yan sa desisyon mo, na galing sa katawan mo. Anything na lumabas pa after mong desisyonan mag-asawa ay pananagutan mo. Kaya galing sa iyo, husband, pababa sa wife at sa mga children, ang flow ng blessing. Kaya pag walang connection sa Diyos ang lalaki, ang hirap mag-produce ng pera para sa lalaki. Challenge yan sa lalaki. Kapag hindi naniniwala sa Diyos, hindi naniniwala sa kakayahan niya, walang connection na spiritual sa Diyos, sa maker niya, sa creator niya, challenge yan sa lalaki to be a fruitful husband. Hindi mabibigay yung kailangan ni wife. Kaya si wife, didiskarte. Kasi meron din siyang kakayahan kumita. Meron din siyang kakayahan mag-produce. Meron din siyang kakayahan maging fruitful. Di ba, Kat? Opo, tama Hmm. yun. Hmm. Kaya magte-take over yung wife. Kasi meron din siyang capability to lead the family and become Yeah. fruitful also. Oo. Di ba? Hmm. Are you still with me, Kat? Yes, tama Hmm. yun. Oo, kaya marami kang makikitang babae na nagte-take over sa family. Siya nagpapatakbo ng pamilya. Bakit? Kasi yung ini-expect niya sa husband niya na magpo-provide ng everything ay hindi nagaganap. Mm. Yun. Hindi hindi nangyayari. So magte-take over itong wife kasi kaya din niya mag-produce ng pera. O ito naman si lalaki, mafe-feel naman niya, no? Mafe-feel naman niya. Teka muna, bakit parang inuunahan mo ko? Teka muna, bakit parang nababastos mo ko? Parang dinidisrespect mo ko. Yun ang mafe-feel ng lalaki. Bakit? Bakit niya nafe-feel yun? Kasi role niya yun na hindi nangyayari. Mm. Oh, that means the relationship is now malfunctioning. Di ba? Oh, hindi nabibigay yung kailangan matanggap ng wife eh. Galing sa katawan niya yan. Galing sa katawan mo yan, husband. Lahat ng pangangailangan yan ay sagot mo. She is expecting you to provide all that she needs, including the needs of the family, the needs of the house, and the children. So bakit kailangan ng tao ng divorce? Ng mag-asawang nagmamalfunction na yung marriage? Ba't kailangan nila ng divorce? It's all about ignorance. Ignorance. Meron na nga mga nagsasabi, marriage is not for everybody.
Narinig mo na ba yun, Kat? Oo po. Maraming Hmm. nagsasabi. Oo. Marriage is not for everybody and I agree with that. Mm. Tama. Lalo na, no? Mabubuo yung conclusion na yan kapag pumasok sa marriage yung isang lalaking do not know how to produce. Kasi yung institusyon na tinayo niya, kailangan ng funding eh. Mm. Oo. Hindi ka magtatayo ng isang institusyon o organization na zero funding. Walang ganun. Na Hindi yung Oo. So, tutukan natin uli yung divorce. Kasi pag tinanong mo ko, Sir Angel, do you agree with divorce? Hati ako dyan. Hati ako. Ah, kailangan ng divorce na mag-asawa kapag ayaw na nilang maging isa. Ayaw na. Mm. Ayaw na. Ayoko na sa'yo. Wala akong pag-asa. Matagal na ako nagtiis, no? Pwede sabihin ng isa. 10 years na ako nagtitiis sa'yo. Pwede sabihin yun. Tapos yung isa naman, 10 years na, hindi pa rin ma-discover yung kanyang purpose. Kaya hindi niya alam kung paano mag-produce ng pera. Mm. O, ano ang reason na gusto makapaghiwalay ng isa? It's all about being capable of producing funds for the institution. Pero tandaan natin, love pa rin nila isa't isa. Pag tinanong mo, honestly, do you still love Oo. him? Di ba? Do you still love him? Ah, Do you still love her? Oh, sasagot yan na mahal pa rin. Mahal ko pa rin asawa ko. oo. Oh, kaya lang, mas nangingibabaw yung needs ng pamilya. Bukod doon sa love. Kaya nga, yung love conquers all, kailangan din yung ayusin yung explanation dyan eh. Di ba? Love conquers all. Dahil ba sa love, mapapaglabanan nyo lahat ng pagsubok. Tapos, hihintayin nyo lang yung Diyos na magbigay ng milagro sa inyong pagsasama. Hindi naman ganun yun. Hindi. Oo. Kailangan pakuan. Yes. Hmm. Hindi pa natin na-take up ito na ito yung moment sa Bible na tinanong si Jesus Christ about divorce. Okay? Dito natin makikita na yung the only reason for the husband and wife or the only solution na binigay ni Jesus Christ and also the reason kung bakit sila nauuwi sa divorce ay ito. Basahin natin. Okay? Pakibasa mo nga ito, Kat. Some Pharisees came and tested him by asking, "Is it lawful for a man to divorce his wife?" Okay, tingnan natin sagot ni Jesus Christ ha. Matthew 19 verse 3 to 9. Ayan. Is it lawful for a man to divorce his wife for any reason at all? Legal ba na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit na anong dahilan? Diba? Halimbawa, Mm. kahit anong dahilan, hindi ko na mahal, wala nang spark, Mm. napakatamad niyang asawa, etc. etc. Mapapansin mo na yung lalaki lang yung sinasabi dito sa statement. Kasi ang babae walang right makipaghiwalay from the very beginning. Okay? Walang right Talaga. yeah, walang right makipaghiwalay ang babae from the very beginning. Kaya dito, ang statement is it lawful for a man? Hindi siya is it lawful for a man and a woman? Walang ganon. Is it Mm. lawful for a man to divorce his wife for any reason at all? Na kahit yung statement na pag nag-asawa si lalaki, iiwan ng kanyang nanay at tatay at makikipisan sa wife. Very Mm. specific, yung lalaki lang aalis sa kanyang magulang. Okay? Kaya dito very specific din. Yung lalaki lang ang may right makipaghiwalay sa babae. Kasi if you check the culture during that time, ang culture naman nanggagaling din yan sa policy. So kung ano yung policy na ginawa nila, kung ano yung mga batas ginawa nila noon,
nagre-resulta sa culture. Ang babae sa Eastern, kapag nawala ng asawa yan, naging widow, wala nang pumatol, siya na yung pinaka-lowest citizen doon sa kanilang lugar. Yung pinaka ano ba, pinaka-kawawa, pinaka neglected, abandoned na klase ng tao sa society pag wala ng asawa. Okay? Mm. For any reason at all, namatayan or what. Yeah. So, kapag nag-aasawa uli, may sumasalo uling lalaki, bumabalik yung status niya sa society as as productive member of the society. Ganon ang sitwasyon diyan. Na nangyari yan hanggang sa before the World War. Kasi maraming nabago after World War. Now, sumagot si Jesus, sabi niya, have you not read that He who created them from the beginning made them male and female? Alam mo kasi itong mga Pharisees tsaka Sadducees, they are the lawyers at that time. Mm. Religious leaders, pero lawyers ang tawag sa kanila because they enforce Moses' law, which is also called Judaism law. So, kabisado nila yung batas. So, they are considered as lawyers during that time. Hindi nyo ba nababasa? Sabi ni Jesus sa kanya. Siya na nag-create ng male and female from the beginning. So, anong ginawa ni Jesus? Imbis na sagutin na yes or no yung question, bumalik siya pa atras. No? Mm. Bumalik siya. Kinote niya yung nasa Genesis. Kasi nasa Genesis to eh. For this reason, a man shall leave his father and mother. Sino nagsasalita dito na kinoquote niya sa Genesis? Who's talking here? Alala mo? For this reason, a man shall leave Hmm. Jesus. Hindi. Doon sa Genesis. Alam mo kung sino nagsalita nito sa Genesis? Sino po? Si Adam. Si lalaki. Mm. By the way, yung pangalang Adam, hindi yan specific sa isang tao lang. Mm? Ang pangalang Adam means ish. Ish, the human being. Dirt, human being. Hindi yan specifically si Adam lang. The human Talaga. being, which also tells us na tayo yun. Tayo yun na tao na nabubuhay. At yung mga, kahit yung mga ipapanganak pa lang. Okay? Mm. Yun ang meaning ng Adam. So, ang nagsasalita dito is the man, Mm. not God. Makikita mo yan sa Genesis chapter 1, chapter 2, verse 20. Nung makita niya si Eva, yan ang kanyang description. Yan ang kanyang sinabi. It is not God who said this. Mm. Mm. Hmm. Sabi ni lalaki, for this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife. Makikipisan sa kanyang wife. Makikisama sa kanyang wife. Sasamahan ng kanyang wife. Mm. And, ano kasunod? And the two Flesh. shall become one One. flesh. One flesh. So, they are no longer two. Hindi na sila dalawa. But, one flesh. Mm. What therefore God has joined together, let no man separate. Separate. Ano ibig sabihin nito? Pag nagsama na daw sila, magiging isang katawan. Flesh. Okay? Mm. I-discuss ko yung isang katawan na yan sa next slide. Yung last line na what therefore God has joined together, let no man separate. Kung ano ang pinagsama daw ng Diyos ay walang karapatan kahit sino, tao sa lupa, ang paghiwalayin sila. Mm. Yun ang medyo conflicting din na Yeah. nangyari ngayon. Walang lawyer, walang judge, walang pare, pastor o sino man ang pwedeng magpahiwalay sa kanilang dalawa. Pinag-isipan kong mabuti. Alam mo kung ano nakuha ko sagot? Kat? Mm. Ang male pag-aari ng Diyos. Tama?
Mm. Ang female, pag-aari ng Diyos. Tama? Mm. Pareho Mm. niyang produkto ang male and female. Pag-aari niya ang human beings na yan. Okay? Kaya pag yan nagdesisyong magsama, kaninong pag-aari pa rin sila? Sa Diyos. Sa Diyos pa rin. Mm. Di ba? Ibig sabihin, hindi natin pwedeng sapawan ang Diyos sa kanyang produkto. Hindi natin pwedeng sapawan or pakialaman ang produkto ng Diyos. Desisyon ng tao na magsama, pero wala silang choice, silang dalawang human being, wala silang choice kundi sumunod kung paano sila ginawa ng Diyos. Oo nga. Kailangan na nila magpasakop sa gawa ng Diyos tungkol dun sa marriage. Di ba? Mm. Nakikita mo naman yung physical attributes ng babae at lalaki. Di ba? Physical attributes ng babae at lalaki. Pag-usapan natin sa next slide. Ito, oh. Yung flesh na sinasabi, yung physical na pinagsama para maging isang katawan. May tatlong bahagi. Okay? May tatlong bahagi. Pero before we can dwell with that, tingnan natin yung kahulugan ng salitang live. Live. Okay? For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh. Genesis 2:24. Okay? Mm. Ano ba ang ibig sabihin ng live kasi? O, pakibasa mo nga, Kat. Leave is a Hebrew word which means leave behind, disassociate, disconnect, move out, depart from, disconnect yourself from your parents. Okay. May tatlong bahagi ang ating katawan ayon sa siyensya, ayon sa science, sa pag-aaral. Ano yung tatlong bahagi ng katawan natin? Physically, psychologically, spiritually. Na siyang makikita mo sa studies ni Abraham Maslow. Puntahan natin yung studies ni Abraham Maslow. Ito, oh. Ito yung pangangailangan daw ng bata kahit hanggang sa tumanda. Ano yung pangangailangan niya? First bracket ay basic needs. Nakita mo? Opo. Which is physical. Ano ba yung physical? Eh di yung food, water, init, rest, security, safety. Pangangailangan niya ng physical part ng ating body. Ano yung sumunod? Psychological needs. Psychological needs. Naka-bracket siya. Ano yun? Security, safety, Hindi, belongingness and love. nasa taas ka na. Belongingness and love. Love Intimate, needs, intimate friends. relationship, friends. Yeah. In other words, sinasabi ni Abraham Maslow, itong psychological needs na ito ay kailangan mo rin para mabuhay ka ng normal. Tamang kaibigan, tamang pag pag-praise sa iyo ng tao, tamang recognition, tamang feeling of accomplishment, 'di ba? Tamang love, tamang belonging. We Support all need system. support system. We need that, 'di ba? That is under the psychological needs which is hindi natin nakikita. Tama? Now, ano yung pangatlo na level ng ating pagkatao? Self-fulfillment needs. Self-fulfillment or the self-actualization. Yes, Alam mo bang hindi lang ma-describe ni Abraham Maslow dito na ito ay spiritual? Hindi nga, totoo, hindi niya na-mention. Pinag-aralan din kasi namin to. Oo. Self-actualize. Hindi niya ma-describe na ito ay spiritual because this is connected to God na. Di ba? Connection sa Diyos na yan eh. Self-actualization. Sino ba magbibigay sa iyo ng full potential mo? Paano mo malalaman kung sino ka? Paano mo ba makikilala yung kakayahan mo? Hindi yan tinuturo ng science. Oo nga. Di ba? Hindi mo malalaman yung totoong pagkatao mo sa pag-aaral lang ng degree or masteral o doctorate. Hindi mo makikita yan dahil ang magbibigay lang sa iyo yan ay yung Diyos. Okay?
Yung mga kakayahan kagaya ng kakayahan ni Bill Gates, kagaya ng kakayahan ni Steve Jobs, kakayahan ni Michael Jordan, kakayahan ni Tiger, sino ba yun? Yung sa golf, yung magaling sa golf. Hmm. Yung mga Tiger Woods. Tiger Woods, di ba? And etc. Yan yung mga kakayahan na hindi nabigay sa kanila ng college degree nila, di ba? Mm. Kaya nga pag maaga nilang na-discover yan, nagda-drop out sa college eh. Oo. Oh, kaya yung mga billionaires na yan, walang college degree eh, di ba? Oh, kasi hindi yan kayang ibigay ng educational system. Diyos lang ang magbibigay sa inyo. Kaya Totoo. pag hindi ka nagsayang ng oras during childhood, talagang yayaman ka balang araw. Kasi may proseso kang pagdadaanan. Sa umpisa, ma-discover mo until dahan-dahan, hindi ka nagkikipagbarkada, hindi ka nag-games, hindi ka nagsasayang ng oras, hindi ka nanonood ng mga walang kwentang video, etc. Dinidiscover mo araw-araw ang iyong passion, ang iyong fruit. Yayaman ang tao, magiging billionaire, which is pinagdaanan ng mga taong yan. Kaya these are the three parts of our body na kailangan pag-isahin na sa mag-asawa. Balikan Mm. natin. Balikan natin. Ito Physical physical, or psychological, and and spiritual. That is spiritual. Disconnect. Iwanan ng magulang. Disassociate. Move out. Umalis sa poder ng magulang. Akala kasi natin mga Pilipino or sino man na hindi sumusunod dito, akala kasi suggestion ito. Hindi ito suggestion. This is a natural law na kailangan natin sundin kasi gano'n ang pagkakadesign ng marriage ng Diyos. Na pag hindi mo yan sinunod, tumira ka sa magulang mo, maraming consequences na hindi mo magugustuhan. Oo. Lalong-lalo na nung wife mo na inuwi mo sa bahay na Mm. magulang mo. Di ba? Kailangan pa ba natin isa-isahin yun? Oh, hindi na. Kasi it's common. Common. Ano yun? Nakikialam lagi magulang sa kanilang mag-asawa. Hindi sila makapag-desisyon mag-isa. Hirap na hirap si wife, di ba? Every time pupunta ng kusina, takot na takot makabasag, di ba? Makamasemo na ng biyenan. So, nandun yung feeling talaga na parang sobrang takot, sobrang hiya, kasi hindi nila bahay. Marami pang mga consequences na Mm. talagang pati yung pagdidesisyon sa mga anak, anong susuot ng damit, saan mag-aaral, o ang dami niyan. Naging common na yung pagtira sa magulang. Anong reason? Because marami nag-asawa na inuna yung love. Inuna yung love. Naramdaman nilang love nila isa't isa, okay. Nag-sex, ay ito na. Mm. Mm. Nagkaanak, wala na magawa, hindi na makaatras. Diba? Mm. Hmm. Because hindi sinusunod tong batas ng Diyos na ito. Maybe hindi rin naituturo ng tama. Diba? O, Mm. una-una, physical. O di may walay ka ng bahay. Pangalawa, Mm. psychological. Mind. Ihiwalay mo yan sa magulang mo. Hindi ka na Mm. dapat nag-aalala kung may kakainin yung magulang mo or wala matapos ka mag-asawa. Mm. Kaya this requires every parent to be standing on their own para the moment na mag-asawa yung anak, hindi na sila iniisip ng anak nila. Kung may Mm. bahay ba sila, may tirahan ba sila, may kakainin ba si mami daddy sa bahay, may wala silang bahay, lugan, kuha tayo ng bahay at lupa para kay mami at daddy. Mm. Hmm. Eh syempre, magulang mo yun eh. Di ba? Yung husband, sa umpisa susuporta. Sa umpisa, pagbibigyan ka. Kasi magulang mo eh. Kailangan mahalin din niya yung magulang mo. Pero in the Mm. long run, tingnan natin. In the long run, tingnan natin. After 5 or 10 years.
Mm-mm. Tingnan natin. Kapag sila naman yung nawalan ng bahay, marirealize ng lalaki, teka muna, nag-asawa tayo, pero ang binibigyan natin ng bahay, magulang mo. Oh. Di ba? Or vice versa. Ano ba yan? Oh, doon na magsisimulang ma-realize na mali sila sa desisyon nila. Hmm. Oh, shocking man itong sabihin, pero kailangan kong sabihin. Kat, Mm-mm. masakit man sabihin, sasabihin ko. Yung mga magulang natin, matatapos na yan sa mundo eh. Tayo na yun, generation next, na Mm-mm. mas kailangan ng bahay kaysa sa kanila. Mm-mm. Di ba? Yung next generation na ikaw na nag-asawa ka, kayo yung mag-asawa, yung mas kailangan ng bahay, hindi yung magulang mo. Mm-mm. They can stand on their own. Whatever their situation is, kaya mo nilang bumili ng bahay o hindi, huwag mo nang ibili ng bahay yung magulang mo. Yung para sa inyong pamilya, ang ikuha nyo ng bahay. Okay? Hmm. Sorry sa mga masasaktan. Dahil ito ang katotohanan. Di ba? Hmm. Spiritual. Ano yung ihiwalay mo na spiritual part mo sa magulang mo? E di yung goal mo, yung connection mo sa Diyos. Oo, Yan, oo. yan na yung mas kailangan mo ng connection because you are building the future of your family na tinayo mo. You can still get advice from your parents as long as tama, as long as beneficial to your marriage and to your family. Get advice from your parents na role model, no? Mm-mm. Pag role models at ginagawa yung bawat tinuturo nila, yan yung qualified advisor na parents. Pero pag hindi role model at hindi ginagawa yung kanyang tinuturo, no? May moment din kasi sa tao na pag tumanda na, nagkakaroon ng wisdom sa dami ng mga natutunan sa buhay. Okay? Pero kapag yung wisdom na yon na matagal na niya natutunan pero hindi niya in-apply, eh, mahirap i-adapt yun as advice kasi hindi naman niya na-prove na tama. Mm-mm. Pag hindi mo in-apply yung tinuturo mo, hindi mo mapoprove na tama, hindi mo may enjoy na tama. Kaya mahirap makinig sa ganong tao, kahit pa magulang mo yan. Oo nga. Mm. Now, Nag-a-advise to pero hindi naman niya ginagawa. Parang ganon. yes, yes. Okay Dapat lang may, kung, ano yung kat? dapat kumbaga may authority siya. I mean, Yes. oh, Oh, yung subject na authority na pinag-usapan natin the last time. Mm. Doing what you preach. Oh. mm-mm. Kaya, pag lately lang niya natutunan, yung mga tinuturo niya sa'yo, pagdudahan mo muna. Sige nga, Oo. kailangan mo rin pag-aralan eh. Tinan ko nga sinasabi ni tatay kung tama. Oo. Then, i-apply niya ng konti. Halimbawa, kailangan kasi maging malambing ka sa wife mo. Kailangan maging sweet ka lagi. Huwag mong sasabihin ng masakit na salita. Now, pag in-apply niya yon, doon niya mapuprove na tama yung sinasabi ng tatay niya. Naging malambing siya sa asawa niya, naging sweet siya lagi, at nakita niya yung effect, ang ganda, mas laging nakangiti yung wife niya, laging masaya. O doon niya mapuprove, tama yung sinabi ng tatay niya. Di ba? Oo. Hmm. Kasi ang wisdom na galing sa Diyos is supposed to be lifetime. May lifetime effect na maganda, mabuti. Ang Oo. mga ideas na galing sa Diyos. Samantalang kung ideas lang galing sa tao, it's only for a limited time. Hindi mo may enjoy yan na panghabang buhay. Ganon ang effect ng salita ng Diyos. Ganda. Yung utos. Mm.
mas mahaba, mas lasting yung benefits sa relationship. Okay? So, now you understand kung ano-ano yung mga bahagi ng katawan natin na kailangan i-disconnect sa magulang. Alam mo na. Mm-mm. Kat. Oh, ang Mm. ganda kasi kung iisipin natin, parang ang dali lang intindihin or unawain yung leave the parent, Mm. yung iwanan yung magulang. Parang ang dali lang. Oo, kaya, Pero parang mas malalim na kahulugan yung leave. yes, Parang yes. na ano ko lang, Oo. na-realize ko lang ngayon na yun, physically to be Psychology. disconnected from your Yes. parents, psychologically and spiritually. Oo, kahit i-google mo yan, yan ang lalabas na meaning sa Mhm. Hebrew. Oo. Mm, mm, So, masakit man sabihin, di ba? Pero ito yung totoo eh. Ito yung galing sa Diyos eh. Wala naman tayong magawa dito. Yun ang salita niya mm, eh. mm. Oo. Totoo. Oo. Kaya pag sinunod natin, we will experience the benefits of following God's ideas about marriage, God's law about marriage. This is Mm, actually a law because coming from God, it's a law pag galing sa Diyos. Natural law na hindi natin pwedeng debatihin or subject to totoo. discussion, subject to conditions. Hindi eh. Di ba? Hindi, Mm, wala tayong right sa pawan yung idea ng Diyos. Ano, mas matalino pa tayo sa Diyos? oo. Kahit si Albert Einstein, hindi niya sinabing mas matalino sa Diyos. Hindi niya kayang sabihin yun. Oo. Hindi kaya ng dibdib niya. Kasi nakita niya na very organized. Lahat Oo. ng creation. Very organized. Kahit nga yung katawan natin sa loob, di ba? Yung internal organs natin, napaka-organized. Di Mm ba? nga. Oo. Sinong makakagawa niyan? Kundi Diyos, kundi Diyos lang. Hanggang ngayon nga, yung cloning ng tao, hindi nila mailabas successfully sa media. Di ba? Nag-try lang silang Mm, mag-clone ng tao, pero hindi nila mailabas sa media kasi hindi nagtatagal yung buhay eh. Hmm. mm. Pakialaman mo ba naman yung creation ng Diyos? Di ba? Oo nga. Hmm. Ang galing. Ang Yeah. galing. Ay, hindi naman, wala namang theory or ano. Pero, Oo. bagamang natural law nga. Sa Kaya nga. kanya yan galing. Kaya nga. Na pag si lalaki, hindi talaga iwanan yung magulang physically, psychologically, and Hmm. spiritually, there Hmm. will be consequences. And totoo yun. Talagang Yes. na-experience yun ng mga couples still living with their Parents. parents. Oo. Ginagawang survey yan sa ano eh. Sa Smart Parenting Facebook page eh. Yung Mm, yung magpo-post sila ng isang issue doon tapos ihingin yung lahat yung opinion ng tao. Parang madalas nagpo-post mga babae, no? Ang sinasabi oo. nila, ang sinasabi nila doon para bang wala na silang dignidad, no? Mm, 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 mm. Hindi na nila maramdamang asawa sila. Bakit? Yung magulang ang nagdidesisyon sa lahat eh. Hmm. Ano pa? Mm, Yung husband niya dependable sa magulang niya. oo. Oh. Kaya hindi niya na maramdaman na meron silang pamilya. Ang pakiramdam nila doon, tau-tauhan sila sa bahay. And I've seen a lot of couples na ganyan sa mga kina-counseling namin na private post-marital crisis. Ganyan ang mga issues nila, lalo na kung mayaman. Tapos yung parents na nagpayaman, sunod-sunuran sila eh. Oo. Kaya iniintay na lang nila mamatay eh para sila naman yung magkaroon ng control eh. Hmm. Yun na lang talaga pwedeng maging ano nila, option. Hintayin mamatay yung magulang. So they will have control of everything that their parents have invested. Kaya sa Chinese, napakahalaga ng elders nila. Alam mo yon. Yung bang ginagawa pa nila ng altar, no? Imbes na mga santo yung makikita mo, mga picture ng kanilang mga ancestors.
Oo. Sa Chinese. Bakit? Ito yung mga nagsikap kasi ma-build up yung empire nila para hindi sila magutom, yung next generation. Hmm. Hmm. Tayo, ganyan ba tayo? Oh. Now, pakibasa mo itong nasa screen. Repent, which means from that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Okay. Ito ang pinakaunang-unang statement ni Jesus Christ nung siya ay magsimula ng kanyang ministry. Repent, for the kingdom of heaven has arrived. Sa King James Version, mababasa mo, the kingdom of heaven has arrived. Dumating na. Alam mo kung sino yun? Siya, Mm. siya yun. Sinasabi niya sarili niya. Eto na, dumating na ang kaharian ng Diyos. Kailangan nyo na Uh, mag-repent. Ano yung repent? Napag-aralan remorse, na natin? Napag-aralan na natin the last time, yung repent? remorse, yung sincere regret. Hindi. Ginugel mo? Ito ang tunay na kahulugan ng repent. Pakibasa mo, Kat. Wait lang po. Etymology. In biblical Hebrew, the idea of repentance is represented by two verbs, to return and to feel sorrow. In the New Testament, the word translated as repentance is the Greek word metanoia, after slash behind one's mind, which is a compound word of the preposition meta, after with, and the verb ayan, neo, No, to yeah. perceive, noyo, to perceive, to think, the result of perceiving or observing. In this compound word, the preposition combines the two meanings of time and change, which may be denoted by after and different, so that the whole compound means to think differently after. Metanoia is therefore primarily an afterthought, different from the former thought, a change of mind and a change of conduct, Conduct. change of mind and heart, or change of consciousness. Metanoia, change of mind, repentance, original word. Yan. Yeah, okay na, okay na. Thank you. Thank you, Kat. So, hindi pala totoo ang kahulugan na magsisi sa kasalanan. Mm-mm-mm. Na-repent ang tawag. Yun, Mal yung pag-iisip natin, di ba? When you repent, parang nagsisisi ka sa nagawa mong kasalanan, repentance. which is wrong. Oh, yayon ko lang din. Mm-mm. Repentance is a Greek word that means change the way you think. Mm. Think differently after. Change of mind and heart. Change of consciousness. Gets. Which in science, kapag nagmamalfunction ang mind mo, kapag meron kang personality disorder, anong ginagamot nila dyan? Hindi naman medicine eh. Di ba? Mm-mm-mm. Walang medicine na na-imbento para ayusin ang utak ng tao. Para gawing orderly or organized. Ha? Mm-mm. Wala pang medicine or medical or new set na na-imbento para i-organize ang ating thoughts. Mm-mm. Oo. Di ba? Teka lang, usok ko lang yung door. Dali. May alam kang medicine na na-imbento para i-organize yung utak ng tao? Kung noon siguro wala eh. Hanggang ngayon, wala pa. Wala pa akong alam. Ako Yung, naman mga paano may mga mental disorder. yung mga personality disorder, mayroon bang gamot? Wala. Wala, di ba? Oh. Oo. Kapag ikaw ay may mental health problem, tapos kumonsulta ka sa psychologist, psychiatrist, or therapist, niresetahan ka.
Oo. Ano ang purpose ng gamot? Anong Yung, mangyayari sa tao after mong inumin? yung gamot para sa mental disorder? Gamot para sa anxiety, gamot sa depression, etc. Ano At ang ano ang nangyayari kapag uminom ka ng gamot na 'yon? somehow, nagiging normal ulit yung ano mo. Iba Nagagamot yung ibabalik normal yung level. normal level. Opo. Pasensya na, Oo, sir. pero binabago ba niya yung pag-iisip mo? Yung pag-iisip. Oo, binabago ba ng gamot? Hindi. Hindi naman, di ba? Hindi naman. Ganun Hmm. pa rin. May tendency bumalik ulit problema mo. Oo, bumalik pa rin. Hmm. Kasi, yun nga, may mga tao na nagiging dependent na din sa gamot kasi Yes. nila naaayos. Pero ganun pa rin, babalik at babalik pa rin. Oo. Kaya ang totoo pa ng solusyon diyan, sabi ni Jesus Christ, na siya nakakaalam kung paano niya ginawa ang human being, ang totoo pa ng solusyon diyan is just to change the way we think. Oh, galing. Di To ba? think differently after. Ganon. Yes, yes, And that is the meaning of repent. To repent. yes, yes. Yan, okay. Oh, kung natatakot ka sa future mo na wala kang mararating, baligtarin mo lang at may mararating ka. Oo. Kung marami kang negatibong iniisip, baligtarin mo lang, gawin mo positibo. Oo. Huwag mong i-entertain yung Baliktarin mo. negatibo. Oo, Oo. magiging matuwid na yung kaisipan mo. Kung Di ba? nawawalan ka ng pag-asa, isipin mo na meron pang pag-asa. Parang ano lang, opposite. Oo, di Di ba? ba? Oo. Yun yung talagang main solution sa mental health problem. Oo. Just change the way you think. Make it positively. Make it according to what the kingdom of God says. Totoo. Hmm. Nung nag-aral ako ng psychology, alam mo ba, doon ko totally na-discover. Hindi lang ako basta nagbibigay ng opinion. Na-discover ko na yung lahat ng ginagawa ng psychologists ay hindi pertaining to changing the way we think. Mm. Hindi papunta doon. Ibinabalik lang nila sa normal na kondisyon yung ating pag-iisip. Mm. For example, narcissistic. Mayroon bang gamot yan? Wala namang medical para sa narcissistic or tuseran or Mm. whatever. Wala di ba? O, Mm. sino ang maggagamot sa kanya? Siya mismo, sarili Sarili niya. lang niya. Sarili lang niya. Di Mm. ba? Anong Pero gamot? sir, yung mga Oh, yung mga may mental disorder, sinasabi hmm, ng mga psychiatrist na there is imbalance, parang may di-balance sa ano pag-iisip, ba yun, hormones, sa parang hormones. gano'n. Kaya Pwede, yung mga gamot hmm, is to help na mabalanse yung hormones. Parang kasi yung happy cells, may mga ganyan eh, may mga happy cells na yes, yes. To balance oo. the hormone, yes. Oo. Pero it does not change the way you think. Yes, oo nga, oo. Tama. Hmm, it does not change. Mm. Kaya sabi ng gumawa ng tao, change the way you think. Repent. I-align mo ang pag-iisip mo sa kaharian ng Diyos. Ano ba yung kailangang i-align sa kaharian ng Diyos? Na ikaw ay blessed. Ikaw ay may kakayahan. Ikaw ay dapat maniwala sa sarili mo na meron kang power to produce things, power to be fruitful. Yun ang Mm. paniwalaan mo. Oo. Kasi yun ang bigay ng kingdom ng Diyos sa atin. Di ba? So, I Oo. I actually overcame that. Kasi before talagang napaka mahiyain ko. Alam mo yung mahiyain na ang tawag ng science ay introvert, 'di Hello. ba? Hello, Kat. Kat. Hello, hello. Hello. Dinig mo ako? Hello. Nawala ako.
Nawala, sir. Yan, 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 yan. Ano yung last sinabi ko? Opo. Okay. Sabi mo dati, kumbaga na-experience mo yun dati kasi dati napakamahiyain mo. Napakamahiyain ko. Hindi ako nakikipaglaro kung kani-kanino kasi baka tuksohin ako. Takot ako eh. May takot akong ganun eh. Kasi ang ilong ko noon maliit eh. Mm-mm. Maliit ang ilong ko noon. Oo, ang tawag sa akin ng mga kalaro ko, pango, pango, pango. Nahiya na ako Oo. mapaglaro kasi may nakikita silang kapintasan. Imbis na yung kagandahan Oo. ng ugali ko yung makita nila, yung physical yung nakikita eh. Di ba? Kaya Mm-mm. halos din ako nakikipaglaro, selected lang. Ang nagiging kalaro ko yung hindi tumitingin sa physical. Oh. Kaya dala-dala ko yung karakter na yan hanggang sa ako'y magbinata. Hindi ako nagtitake the lead, hindi ako nagbo-volunteer ng sarili ko. Kasi hindi ako niniwala sa sarili ko eh. Noong mga panahon na Mm-mm. yon, hindi ako niniwala. Kapag may binibigay na assignment sa akin yung simbahan, puro kaba, takot, baka di ko magawa, di ko masabi, di ko Oo. magagampanan. Oo. Hmm. Kaya kasi ang sabi ng science, introvert daw yung taong ganun eh. Di ba? Mm-mm. So anong ginawa ko? Binaligtad ko. Kasi hindi ako pwedeng maging ganito hanggang pagtanda. Oo. Kung introvert ako hanggang ngayon, ano kaya ang pinapakain ko sa mga anak ko? Mm-mm. Di ba? Imaginein mo. Mahihain ako masyado. Ah, hin- hindi ako hindi ako makapagtayo ng business kasi baka tiksohin ako, baka insultuhin ako. Kung puro takot yung nararamdaman kong gano'n, wala akong business na magpa-prosper. Mm nga. Hmm. Walang kliyente magtitiwala sa akin kasi ako lang sa sarili ko mismo, hindi ako nagtitiwala. Sino ang Totoo. titiwala sa akin? 'Di ba? Oh, Totoo yan, sir. Parang kaya nga, mag-agree. kaya nga. Kailangan magtiwala ka muna sa sarili mo eh para magtiwala yung iba eh. Oo. 'Di ba? Oh. So na-realize ko hindi ako pwedeng maging introvert forever. Oo. Binaligtad ko lahat ng iniisip ko. At malaki ang naging tulong sa akin ng pagbabasa ng Biblia, ng Bible. Mayroon pala tayong kakayahan na maging ganito. Ano ba, hindi walang favoritism ang Diyos. Mm-mm. Oo, hindi niya favorite si Bill Gates, hindi niya favorite si Steve Jobs, hindi niya favorite yung mga Chinese dito sa Pilipinas. Hindi niya favorite si Manny Villar. Lahat ay favorite niya. Lahat ay binigyan niya ng kakayahang maging bilyonaryo. Tutuklasin mo nga lang. At binigay niya lahat yung proseso, yung steps, yung process, yung sikreto, doon lahat sa Bible. Kaya ipinagbawal ang pagbabasa ng Biblia simula pa noong unang panahon. Kasi pag natuklasan ng mga mangmang yan, yayaman ang tao. Yung magkakaroon ng culture na halos majority ng populasyon ay kayang mag-produce ng pera. Wala nang mapapasunod. Mga ignorante lang talaga ang napapasunod. Mm-mm. O, pag naging pantay-pantay ang lahat ng tao, wala nang mabobola. Itong mga mas mayayaman. Na-gets mo, Kat? Oo, yun nga. Hmm. Kaya nga pinagbawal ang Bible pag nahuli ka nagbabasa niya noon, papatayin ka. Capital punishment 'yan. Bakit? Natuklasan kasi nila itong mga colonizers and that includes the Kingdom of Spain. Natuklasan kasi nila na yung lahat ng sekreto para umunlad ang buhay ay nandoon sa Bible. Na siyang Grabe. ikinagalit, na siyang ikinagalit ni Rizal. 'Di ba? Hindi tayo tinuturuan eh. Oo. Selected lang yung mga kailangan nating matutunan. Kaya kahit yung pagpapaunlad ng agriculture natin, hindi tinuro yan. Architecture, hindi tinuro sa atin yan. Ginawa nila tayong sunod-sunuran sa bansang Espanya. Kung sabihin ng King of Spain, sunod-sunuran lang tayo without thinking.
Eh kaso, si Jose Rizal ang hilig mag-aral. Nabuksan ang isip. Nabuksan ang utak. Kaya yung article na sinasabi ko sa iyo, nabasahin mo, The Indolence pala ang pangalan nun. The Indolence of the Filipino People. Indolence. The Indolence. Or Indolence. Indolence. The Indolence of the Filipino People. Pinablish niya yan sa La Solidaridad. Na hindi tayo tinuturuan kung paano umunlad ang buhay. Nagkataon lang na yung mga mayayaman na yan, sila Rizal, sila Luna, sila Antonio Luna, yung mga Luna family, mayayaman na yan noon pa eh. Bakit? Kasi may mga business sila eh, may mga negosyo silang malalaki. Even yung family ni Rizal, may malaking negosyo yan sa Binyan, Laguna. Kaya nakakapag-aral sila. Kaya nabuksan ang mga isip nila. Iba nagagawa ng pag-aaral. Yun, talaga. Na siyang na-realize ngayon ng DSWD. Meron na silang programa ngayon na palabasa. Napansin mo yun? Oo. Yung palabasa drive. Kaya one time, nag-comment ako sa post nila eh. Sabi ko, sana tuloy-tuloy na yan. Sana huwag titigil, naturuan yung bawat bata na magbasa, na magbasa, na magbasa, na magbasa, na magbasa, araw-araw, minuto. Oo nga. Because they also realize the miracle that is happening kapag ang tao ay nalagyan ng lahat ng impormasyon sa utak. Kaya anong invitasyon ni Jesus Christ? Change the way we think. I-align natin yung ating paniniwala sa ating sarili kung paano tayo ginawa ng Diyos. Yun ang kailangan ng bawat Pilipino. At yun din ang dapat tinuturo ng bawat religion. Ang problema sa religion na nakita ko, kasi galing din ako sa kanila, nagsali-sali ako dyan sa mga religions na yan. Hindi tinuturo kung paano ma-discover ang tunay mong pagkatao. Hindi tinuturo. Why? Because kailangan din nilang i-maintain yung ignorance ng mga members para simba ka ng simba. Oo. Para sa tuwing magsisimba ka, may koleksyon. Di ba? Ikaw ba kapag natutunan mo na yung kakayahan bigay ng Diyos sa iyo, kailangan mo pa ba ng religion? Parang Di ba? hindi. Parang hindi na, di ba? Oo. Ano na lang gagawin mo? I-share mo sa tao yung discover mong fruit mo. And that's all. Simple lang. Simple lang ang ano. Oo. Diba? Nagsisimba kasi kailangan mo matuto kung ano yung word of God. Pero kung ikaw, alam mo na yan sa sarili mo, tama. What you will do is to share what you know. Yes. Para mabuhay din sila ng masagana, kagaya mo. Paano ka makakapagturo kung paano mabuhay ng masagana kung ikaw mismo hindi pa masagana ang buhay mo? Wala kang authority. Di ba? Yan yung nakita kong problema natin mga Pilipino. At mga religions. Na supposed to be, kahit si Jesus Christ, siya rin na nagsabi eh. Hindi ko lang ma-recall yung verse. The kingdom of God is like a pearl of great price. Pwede kang maging religious sa umpisa, pero the moment you discovered God within yourself, the image that He put on you, the strength, the ability that He put on you, the moment you discovered that is finding the kingdom of God. At hindi mo na kailangan magsimba palagi para mag-perform ng mga iba't ibang rituals or traditions kasi binural na lahat ni Jesus Christ yan. Yung mga rituals, traditions na yan, inalis na ni Jesus Christ yan. Paano niya inalis? Paano niya inalis? By aligning ourselves to the kingdom of God and you will enjoy life. Pakikinggan mo lang siya, pag-aaralan mo lang about sinasabi ni Jesus Christ. Because He is God walking in two legs. Hindi kailangan maging komplikado ang buhay eh. Di ba? Hindi kailangan
Pag-aralan natin yung mga complex na bagay sa mundo, yung mga mathematics, yung mga ganon, hindi natin kailangan yun eh. Unless gusto mong maging mathematician, unless gusto mong maging statistician. Mga complex na bagay yun eh, di ba? O, simple lang yung buhay na gusto ng Diyos sa atin. You will automatically become rich the moment you discover your fruit and you multiply it. Fruit or Oh. fruits. Hmm. Ganun lang talaga dapat ang buhay. Kinokomplikado lang ng tao. Hmm. Which was discovered by the Chinese. Kanino ba natuto ang Chinese? Hindi naman sa Western. Di ba? Mm. Hindi sila nagbabasa ng mga Western philosophy. Ang binabasa nila yung kanilang sariling philosophy. Ni Confucius, ni Lao Tzu, ni Buddha. Oh, di ba? Kaya kung merong Socrates, Plato, Aristotle sa Western, meron namang Buddha, Confucius, and Lao Tzu sa Eastern. Hmm. Kaya sabi ni Jesus Christ, the children of the world is wiser than the children of the light. I-google natin. Wait lang po. The children Of the world of the world is wiser is wiser. than the children of the light. Apa, Luke 16, Yan. verse 8. Very good. Nagtuturo si Jesus Christ dyan. Kasi even before there was China, yung mga taong hindi nakakakilala sa Kanya, yung mga taong hindi nagbabasa ng Biblia, yung mga taong hindi Kristiyano, ay Mm. wiser daw than the children of the light. Sino yung sinasabi niyang children of the light? Kasi light means kaliwanagan, kaalaman sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng light, which is Mm. which is Jesus Christ. Mm. Okay? Kaya sabi niya, napaka-wise ng mga taong hindi nakakakilala sa akin and yet they are successful. Oh. Samantalang itong mga natuturuan ng aking salita, samantalang itong mga Kristiyano ay hindi na di-discover yung sikreto kung paano umunlad ng buhay. Yun ang gustong sabihin ni Jesus Christ. Mm. Mas wiser talaga ang mga Chinese sa atin. Bakit? Kasi hindi sila nagsasayang ng oras. Oh, pag-aralan mo ang buhay ng mga yan. Hindi nagsasabot Robinson, SM. Oo, wala mga bisyo yan. Yan yung pinagdaanan nila. Kaya through the years, talagang magtatagal ang kakayahan na bigyan ng Diyos sa tao. Magtatagal yung epekto. Gaano katagal? Hanggang sa generations to generation. lifetime. Oo. Kaya kahit mga apo-apuan ni Henry C. na hindi pa lumalabas, hindi magugutom yan. Mm. Hmm. Mga apo-apuhan ni Gokong Wei, hindi magugutom yan. Oh, yung mga apo-apuhan ng founder ng Jollibee, founder ng McDonald's, all of them are Chinese. Mm. Hmm. Kaya yung idea na yan galing sa Diyos. If only every human being, if only every Filipino would discover that, matatabunan ang ignorance sa ating bansa, dadami ang middle class na siyang pangarap ni BBM. Oo nga, di ba? Hmm. Nasa Philippine Development Plan yan. I-google mo, Philippine Development Plan. Ano ang goal ng gobyerno na nagsimula pa nung panahon ni Duterte? Na majority Filipino ay magiging middle class na kumikita ng 120,000 a month. Mm. By Sana. year, by year 2028. Mm. Ito na-Google ko po. 2023 to 2028. Philippine Development Plan. Opo.
Di ba? Middle class. 120,000 income. Kasi yun yung lumabas sa studies eh. Na pangangailangan ng 4 na miyembro ng pamilya eh. 120,000. Kaya pag lumampas sa 4 yung membro ng pamilya, wala na. Mas higher na yung kailangan. Oh. Kaya there is also a need for us pre-marriage counselors to discourage these people na mag-asawa kung hindi naman qualified pa. Oo nga. Totoo. Oo. Counseling session pa lang, parang natatrap mo na, nafi-filter, Oo. identify Yes. mo kung sino yung, I mean, hindi ikaw yung mag-identify. Sa kanila, Sa ipaparealize sarili. mo. Yes. Sa Sa sarili kanila, nila. sila ang makaka-realize na kaya, am I ready? Am I Yes. to be the husband? Oo. Person who bonds the family? Ganyan, Yes. dapat ma-realize nila. So, kaya nga, doon ko na-realize na very important yung mga sessions natin Yes. in conducting pre-marriage counseling. Kasi, dyan pa lang, baka may mga iba dyan na makarealize na, hindi pa pala ako ready na ganito pala yung roles ko. Oo. Dapat, O, ayun. tapos sabi ng Article 1 sa Family Code, iiwanan mo na lahat ng bisyo mo. Napag-usapan na natin yun, di ba? Marriage Oo. definition. O, hindi ko, dapat ma-realize nung nakaupo dyan sa counseling session, hindi ko pala kayang iwanan yung pagsusugal ko. Hindi ko pala kayang talikuran pa yung pambabae ko. Hindi ko pala kayang iwasan pa yung paninigarilyo ko. Hindi pa ako mag-aasawa kasi hindi ko pa kaya i-give up. Mm-mm. Dapat may realization na mangyaring ganyan sa kanila paglabas ng training session. Oo. Hindi yung bigay lang tayo ng bigay ng marriage license sa kanila. Di ba? Mm-mm. Masakit man sabihin, na obserbahan ko, most of the LGUs natin, hindi lang actually most, halos lahat, mga LGUs natin, Mm-mm. porque may right silang magpakasal, issue lang ng issue ng marriage license. Kahit na Mm-mm. merong diferensya doon sa marriage inventory form, kahit na may diferensya sila nakikita, wala silang time para balikan yung couple eh. Mm-mm. Pag may nakita silang problema, teka muna, hindi maayos mentality nito ah. Mm-mm. Dapat huwag ibigay yung marriage license. Oo. Di ba? Hayaan mo silang magsama at their risk. Tinuloy pa rin Mm-mm. nila kahit walang kasal. Okay, magsama kayo at your own risk. Mm-mm. Pero hindi dapat maging part yung gobyerno sa kapabayaan nila. Mm-mm. 'Di ba? Hindi dapat maging contributor sa mga desisyon nilang mali. Oo. Hmm. Binigyan mo ng marriage license, tapos mali pala yung desisyon, hindi pa qualified mag-asawa. O di parang sinabi rin natin na qualified sila mag-asawa kasi binigyan natin ng license eh. Mm-mm. O naging contributor tayo sa mga maling desisyon nila. Sinuportahan Mm-mm. natin eh. 'Di ba? Mm-mm. Binalidate natin eh. Kaya ang nagiging trabaho ng LGU parang by quantity na lang eh, no? Oh, may kinounseling kaming 20 couples. Oh, today 50 couples, no? Proud na proud pa tayo i-post sa Facebook, ano? Oo. Oo, yun nga, talaga. Wala ka man lang mabasa na may hinold kaming 10 couples kasi nakita namin hindi pa qualified sa marriage. Dapat din maging accomplishment yun. Hindi, Oo. ano, kumbaga, shall be considered accomplishment na yung may mga umatras because may Yes. realization. Accomplishment pa rin yun. Di Oo. ba? 'Di ba? Makikita ng presidente, ginagawa yung trabaho nila, ah. Oh, 'di ba? Kasi sa Makikita ng totoo, hmm, ang nagiging accomplishment is the number of couples na na-issuehan, nag-attend ng yes. pre-meeting, pero hindi Yes. natin nakita kung ilan ba dito din yung natuto, may Yes. realization, Parang ganyan. parang cycle na lang eh, 'di ba? Quantity over quality. Mm. Paramihan. Oo, oo nga. Paramihan na counseling eh, ginagawang accomplishment. That's our problem. That's our problem. Serious problem. Kasi
Kahit dun sa LG yung tinuturuan ko eh. Nakikita ko sobrang busy sila. Wala nang time para tutukan yung mga may problema sa mentality na applicants. Saan sila busy? Eh, dito sa pamimigay ng ayuda kapag attend sa mga problematic individual and families. May Ayun. mga problema na. Oo. Kumbaga, ano. Eh, yun is also it's another proof na maraming disorganized na Pilipino. Oo. And then we keep on supporting them and not teaching them how to fish so they could fish for a lifetime. Hmm. Ay, nako. Napakasarap, napakasarap mag-discuss, di ba? Oo. Oo, kaya sana itong discussion natin ay magsilbing aral din sa mga lawmakers. That's why ina-advocate namin itong course na to sa mga senador at mga lawmakers para yung idea ng Diyos man lang maisip nila, maipasok nila sa batas. Oo Di ba? naman. Ah. O, takot lang kasi yung mga yan pagka Bible na pag-uusapan eh. Oo. Itong lesson natin hindi galing sa doctrine ng Catholic, hindi ito galing sa doctrine ng Iglesia, hindi ito galing sa doctrine ng kung sino mang reliyon. Direct from the Bible yung ating discussion. Oo. Kinukuha lang natin yung logic behind the statement. Why it was said, why it was declared, why it was said by God. 'Di ba? Merong reason kung bakit sinasabi ng Diyos yung lahat ng bagay na sinabi niya. May reason. Hmm. Siguro sa session 8 natin, sigurado mapapag-usapan na natin tong rights and obligations of spouses. Kasi kailangan patapusin talaga yung mga hindi natin napag-usapan doon sa male being the foundation, tapos the female as the second foundation in the marriage. Hindi pa tapos natin pag-usapan eh. So siguro satisfied na ako, nailabas ko na lahat. Then we will proceed to the rights and obligations next Sunday. Apo, sir. Yeah. Time check is 10:22. Ano ang feedback mo sa ating lesson today? Yung feedback ko, napakaganda ng session. Lagi namang maganda kasi ano po, mas na-explain talaga yung Mm-mm. lahat na may theories. Yes. Tapos, yun nga, napaka-importante yung natural law. Na Yes. totoo, law of God na talagang sa realidad ng buhay, Mm. totoo. Mm-mm. Masasabi, totoo. Oo, kaya nga yung statement ni Jesus na I am the bread of life. Alam niyo ba yung bread sa Hebrew? Ang meaning ng bread sa Hebrew ay anything na kailangan mo para mabuhay ka ng matagal. Nandoon kay Jesus. Nandun sa kanya. Kaya nga sabi niya, I am the way. Way to what? To the truth. Oo. I am the way, the truth, and the life. Which means, sabi niya, ako ang daan tungo sa katotohanan na kailangan mo para humaba ang buhay mo. Oo. Yun ang totoong meaning nun. Di ba? Kaya nga, pag ang isang tahanan daw, na itinayo sa ibabaw ng bato, sino ba yung bato? Eh di si Jesus Christ. Kapag yung tahanan mo ay nababalot ng lahat ng principles ng kaharian ng Diyos, dumaan man ng bagyo, dumaan man ng malakas na hangin, dumaan man ng baha, ang bahay mo nakatayo pa rin. Oo. Dahil nakakapit siya sa bato. Ganda, no? Nabasa mo na ba yun? Oh. Pwede mo rin i-search sa Google. Apo. I just forgot the verse. So, thank you sa pakikinig mo, Kat. Thank you sa Sir, sa pag-join mo. Mm-mm. sinishare mo kasi malaking tulong to sa profession namin, profession Yes. ko. Mm-mm. And yun nga, kailangan talaga namin ng improvement din sa mga social welfare programs and services namin, in Yeah. particular sa pre-marriage counseling sessions na ginagawa namin, as well as marriage counseling sessions sa mga married Yes. couples.
Yes, yes. Magkunta ka rin ng free training sa mga kasamahan mo dyan. Inaanyayahan ko nga sila. Mga Oo. busy. Yan ang isa pang problem natin, ano? Hindi tayo interesado sa mga mas wise, no? Mas Mm. hindi tayo interesado masyado sa wisdom kasi akala nila hindi nila pagkakitaan. Oo, oo. Oo. Pero sa totoo lang, pagkakitaan natin yung later on, basta unahin lang natin yung wisdom from God. So, Opo. once again, thank you, Kat, again. Let's Thank you call it. po. Thank you. Salamat. Salamat din. Let's call it a day and see you next Sunday. Opo. See you po. See you. Bye-bye. Bye-bye.